Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang hapon, everyone. So, pag-uusapan natin itong news ng pinost ng News 5. Ito ay tungkol kay Rodante Marcoleta. Ito, si Rodante Marcoleta, number one choice ko to when it comes to the senatorial slate of BBM. So, ito yung balita ng News 5. Babasahin ko muna yung kanyang lang post. The title is, Isinara ko po ang ABS-CBN. Yan ang title. So I think this is referring to Rodante Marcoleta. Isinara ko po ang ABS-CBN. Tama nga naman. Si Rodante Marcoleta ay isang iconic congressman na isa sa nagpasara, nag-implement ng batas natin sa Pilipinas para masara ang ABS-CBN sa kanilang mga kasalanan. Okay? Ipinagmayabang ni senatorial candidate Rodante Marcoleta sa isang Unity rally sa Davao del Norte na siya ang nagpasara ng ABS-CBN. Dapat lang naman siyang magmayabang dahil nasa rally siya. At talagang big break niya yun yung pagsara ng ABS-CBN. Okay? Rodante Marcoleta only implemented the law. Rodante Marcoleta only implemented kung ano ang tama at nakabase lamang sila sa rules and yung batas. Okay? So, dati, in-inspection yan lahat, in-investiga yan, that they found out that ABS-CBN really has to close their network because of some issues na may ebidensya talaga. Okay? So, ito, pinakamalaking network sa ating bansa, makapangyarihan, kaya niyang ibagsak pati political career ng isang kandidato, dagdag ni Marcoleta. So, ayan. Yan ang post ng News 5. So, quote-unquote, Rodante Marcoleta said, hindi po tayo natakot. Isinara ko po ang ABS-CBN dahil sa inyo. Okay, very clear ito, sinabi ni Rodante Marcoleta. Let's dissect what Rodante Marcoleta has said. Okay? Hindi po tayo natatakot. Totoo yan. Rodante Marcoleta proved himself na hindi talaga siya natatakot. Na kahit sino ka man, malaking tao ka man, kapangyarihan ka man na company, hindi natatakot si Rodante Marcoleta. Kaya ito ipinaglaban ko tong taong to na number one ko to sa Senado. Dahil soon, if senador na itong taong to, walang makakalusot kay Rodante Marcoleta. Talagang susungkitin lahat yan. I trust on this congressman. So, yan. Number one qualities of Rodante Marcoleta is hindi yan takot kahit sino ka pa. Okay? So, ito. Isinara ko po ang ABS-CBN dahil sa inyo. Okay. Ginawa lang ni Rodante Marcoleta ang kanyang trabaho para sa ating taong bayan. Dahil ang ABS-CBN ay may malaking kasalanan sa atin kahit nga mga employees sa ABS-CBN may mga reklamo. Hindi ko na I will not go deeper into the details because tataas yung ating vlog. Okay? Pero the point is Rodante Marcoleta is true to his work. Okay? He's passionate itong taong ito. Lahat ng bagay na mali ay tinatama niya. ABS-CBN has lots of issues, and Rodante Marcoleta only proves himself na hindi para sa kanya ang ginagawa niya. Hindi para magpasikat, hindi para mag-grandstand, kundi para sa taong bayan. Kung ang ABS-CBN ay may malaking tax,
dapat magbayad sila para sa taong bayan. Yan lang ang ginagawa ni Rodante Marcoleta. Yung mga haters ni Rodante Marcoleta, especially yung mga fan ng ABS-CBN. Fan ako ng ABS-CBN. But I have to be frank to all of you na dapat lang naman magbayad ang ABS-CBN sa kanilang mga kasalanan. Diba? Kasi, if we will tolerate this kind of wrongdoing sa Pilipinas, marami pang mag-aabuso ng mga kumpanya na kagaya nito. So I salute Rodante Marcoleta for being brave enough to fight ABS-CBN. No? Hindi siya natatakot. Talagang inilahad niya lahat na karapat-dapat para maisara ang ABS-CBN. But it's the choice of ABS-CBN na masara sila. Diba? Kung they choose to solve their own yung mga pagkukulang nila, edi babalik ang ABS-CBN. Yan naman ang sinasabi ni Pangulong Duterte at ni BBM. Pero the sad thing is, ang ABS-CBN walang ginawa para maibalik ang kanilang istasyon. So hindi na kasalanan yan ng mga congressman. Hindi na yan kasalanan ni Rodante Marcoleta, specifically also President Duterte. Okay? So, klarong-klaro. Ngayon, okay, tuloy tayo sa sinabi ni Rodante Marcoleta. Ngayon pa ba ako matatakot? Kasama ko na si Bongbong Marcos. Ngayon pa ba ako matatakot? Kasama ko na si Inday Sara Duterte. Okay. Yan ang sinabi niya na patanong. Okay? Mas lalo siyang maganahan magtrabaho na hindi siya matatakot dahil sa if si Bongbong Marcos na ang presidente at ang vice president natin ay si Inday Sara, mas lalo siyang maganahan magserbisyo sa ating Pilipino. So it's a very good choice, guys, that we will vote this man. This man is a brave and has a true heart that will serve us Filipino people. Alam ko, maraming mga issues na darating dyan sa Senado. Pag ito naluklok sa Senado, patay sila lahat dito. Dahil itong si Rodante Marcoleta, talagang kung ano yung tama, talagang susungkitin niya, talagang ipaglaban niya. Yun lang ang masasabi ko, guys. So, kahit anumang isabihin sa media, kahit anong sabihin sa mga supporters ng ABS-CBN, sa mga taong na encounter ni Marcoleta na ayaw nila si Rodante Marcoleta dahil honest lang siya sa kanyang trabaho, wala kaming paki na. Ako, wala akong paki. Basta itong taong to, kung ano ang tama, ay he will pursue. Okay? Yan ang politiko na hinahanap ng Pilipinas, ng mga Pilipino ngayon. Okay? So, moving on to our next topic. Ito. Kagabi, si Pangulong Duterte ay may palabas sa PTV na Talk to the People. At ito yung sinabi niya, quote-unquote. So, hindi natin matatalakay lahat ng sinabi niya. Dito lang tayo sa topic na sa BIR, which is connected to the issue of BBM, Bongbong Marcos, sa estate tax niya. So, marami kasi ang nalilito, no? Kasi yung PDP Laban inendorso na si BBM. And we all know that PDP Laban is led by our president. So, they have to say that if PDP Laban is endorsing BBM, so meaning to say, are you telling us that also President Duterte is supporting BBM? Pero ito yung sinabi niya kagabi. Marami na namang mga haters ni BBM ang nagsabi na hindi talaga
hindi raw talaga full nag-support si Duterte dahil sa sinabi niya dito. Pero I will defend that. I will let you understand why President Duterte supports BBM kahit sinabi niya ito. Okay? So ito yung sinabi. Sa taxation natin, ang gobyerno can only produce. Hindi naman kailangan ng reminder sa Malacanang. Okay? The Malacanang Palace people itself does not need to remind BIR to collect taxes on certain people. Okay? Kasi Duterte is the type of president na hindi nangingialam sa mga departamento ng gobyerno. Okay? So before you are assigned on that certain department, di na mangingialam si Duterte dyan. Alam na nila kung ano ang gagawin nila, di ba? Kasi parang matatawag na naman yan na diktador na naman si Duterte. So di siya nangingialam dyan. Pwede siyang mag-remind, but hindi siya nagdidikta. Hindi siya kagaya ng ibang presidente noon na talagang tatawagan ng presidente kung ano ang gawin. Okay? So, ito. Nandyan ang BIR. Okay? So, tanungin natin ang BIR. Bakit hanggang ngayon hindi nakolekta yung estate tax? Okay? Maraming nalilito dito kung kaninong estate tax ang hindi nakokolekta. Na alam naman natin this past months na issue talaga yung estate tax ni Bongbong Marcos dahil dito ni Isko Moreno na he opened up sa mga interviews na naman itong estate tax na matagal naman itong nasagot ni Bongbong Marcos. Okay? So, parang bumabalik na naman ang issue ng estate tax. At saka, ito na naman, may sinabi si Duterte sa estate tax, bakit raw hindi na kolekta ng BIR. So, marami ang nalilito kung si BBM ba ang pinatungkulan nito. Okay? Kung sino man. Kasi walang binigay na pangalan si Duterte kagabi sa kanyang talk to the people kung talagang yung tungkol sa estate tax na kay BBM ba talaga. So, ganito, i-explain ko ito. Mag-assume tayo na si Bongbong Marcos ang pinariringgan ni Duterte when it comes to this estate tax issue. Okay. Tama nga naman ang sinabi ni Duterte dito. Okay, again, I will read the quote-unquote of Mr. President. Sa taxation natin, ang gobyerno can only produce. Hindi naman kailangan ng reminder sa Malacanang. Nandyan ang BIR. Okay, so Malacanang has no power to remind certain people, certain companies sa kanilang estate tax. Because nandyan naman ang BIR. Ayaw ni Duterte mangingialam na you will jump into the work of others. So, tanungin natin ang BIR, bakit hanggang ngayon hindi nakolekta yung estate tax? Tama. Kasi, yung mga kalaban ni BBM, ngak-ngak ng ngak-ngak, reklamo ng reklamo, paninira ng paninira kay Bongbong Marcos tungkol sa estate tax. So, ngayon, nagsabi na ang Pangulo, kung may reklamo kayo, tanungin nyo ang BIR. Okay? Huwag puro paninira. Tama si Duterte. He has no right to judge Bongbong Marcos. Duterte has no right to remind, to scold Bongbong Marcos tungkol sa kanyang estate tax. Hindi siya ang imbestiga sa estate tax ni Bongbong Marcos. Kung hindi, tanungin natin ang BIR kung ano ang nangyari. Bakit hindi nakolekta yung estate tax? Okay. Bakit? Hanggang ngayon, walang nakolektang estate tax. Bakit? Simple answer. Okay? Hindi ako taga BIR, hindi ko pa alam kung ano ang nangyari doon. So wala akong maibigay sa iyo ng detailed answer. Pero ito lang ang masasabi ko. Tanungin natin ang BIR kung bakit hanggang ngayon hindi pa yan nakolekta at doon natin malalaman
kung bakit. So, kung hindi pa nakolekta ng BIR yung estate tax ni Bongbong Marcos, baka prinoseso na yan. Baka may answer na yan. So, kayong mga BBM na nagtatanong sa estate tax ni BBM, tanungin nyo ang BIR. Okay? You can get a direct answer to them. Hindi puro ngak-ngak, hindi puro paninira. Kasi hindi natin alam ang lawyers ni BBM at yung mga tauhan ng BIR kung ano ang mga nangyari. May mga prosesong formal yan. Hindi ako maniniwala na kakalimutan ito ni BBM kung meron man. Okay? As a citizen, equal citizen sa Pilipinas, mapresidente ka man o pinakamahirap na tao sa Pilipinas, may tinatawag tayong proseso. Okay? So lahat yan will undergo a process. So ngayon, pinaprocess yan. Ba't kayo nagmamadali yung mga haters ni BBM? Di ba? Especially itong si Mayor Isko. Nagmamadali ka. Pumunta ka sa BIR if may problema ka. Ikaw, ginamit mo yung mga issue ni Bongbong Marcos para siraan. Mas lalo ka ngayong nalugmok sa survey. Okay? So you ask the BIR because BIR has the answers para sampalin kayo kung anong sabihin ng BIR. Yung mga lawyers ni BBM, trinabaho na yan yung mga issue na estate tax together with the BIR because only the BIR has the power to collect the tax. Hindi naman natin alam kung ano talaga ang mga sanctions ni BBM, kung ano talaga yung totoo bang meron siyang inilabag na sa batas. BIR has the say only, hindi kayo. So wag kayong husga. Hindi nga nagsalita ang BIR. Kayo pa na hindi kayo taga BIR. Di ba? So yun lang. Yun ang masasabi ko sa inyo. Ha? Wag kayong agad manghusga. Tama talaga ang sinabi ni Duterte. This is not against Marcos, but si Pangulong Duterte ay defending Marcos here sa kanyang mga sinasabi. Okay? Again, I will read for the last time. Sa taxation natin, ang gobyerno can only produce, hindi naman kailangan ng reminder sa Malacanang. Nandyan ang BIR. So tanungin natin ang BIR, bakit hanggang ngayon hindi nakolekta yung estate tax? Simple answer. Good job, Mr. President. Sampal ito sa mga haters ni BBM. Okay? So moving forward to our next topic, itong balita ng ABS-CBN. Pasensya na kayo guys sa ingay ng aso ko ha. Mamaya papagalitan ko yung aso yan. Okay, continue. Sorry guys if na bulol talaga ako guys. Maraming nag-comment na bulol talaga yung Tagalog ko kasi ako Bisaya ako guys. I'm a Bisaya, so I'm trying hard to speak in Tagalog. Okay, so magpasensyahan nyo na. You bash me if you don't like my Tagalog. I don't care. Importante I can deliver mga impormasyon sa inyo. Okay, ito yung sinabi quote unquote ni Mr. President Duterte sa kanyang speech last night sa Talk to the People. This is by ABS-CBN. Hindi ko hihinto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. Okay. Sabi ni Duterte, hindi niya ihihinto ang isabong. Okay? Kasi ito ngayon, inimbestiga ito ni Bato sa Senado. Okay? Ngayon, nadidistract talaga ako sa aso na yan. I'll make it public now. It's 640 million a month. And in a year's time, it's billion plus. So, ang tax ng isabong
is 640 a month. If you will try to compute it within a year, billions ang kinita ng ang ng bayan natin. Okay? Malaki talaga ang tulong itong isabong. So, saan tayo maghanap ng pera ng ganun na kadali? Yan ang sabi ni Duterte. Because Duterte, alam talaga niya na siya ang padre de pamilya ng Pilipinas. So, alam talaga niya kung saan siya hahanap ng pera. Alam naman natin na lugmok tayo sa kahirapan ngayon dahil sa pandemya. So, Duterte, gumawa ito ng paraan para what it's called that one, makatapak ng sa pera na nawala natin ba. Okay? So ang gobyerno can only produce. Hindi naman kailangan ng reminder sa Malacanang. Okay? So saan tayo maghanap? So, ito, yung isabong, marami ang ini-investigate ito ngayon sa Senado dahil sa mga masamang nangyari. Sabi ni Duterte, hindi naman kasalanan ito ng tagapamuno ng isabong kasi it's outside their control already. Kahit anong establishments, kahit anong laro, meron talagang krimen. No? The only way to solve it is through this mga NBI, sa kapulisan, yun lang. Ano naman ang kasalanan ng isabong if sa mga taong nagpataya na diyan sa gawas dahil sa labas dahil sa kanilang mga money matters. So walang kasalanan ang ang isabong diyan. 'Di ba? Kasi it only shows na sa personality ng isang sabongero kung talagang masamang tao ka o hindi. Marami namang nag-isabong diyan. Hindi naman napunta sa krimen, 'di ba? So it's the person's wrong. It's the person's fault. Hindi sa tagapamuno ng isabong. I hope I explained it clearly, nawaan nyo ang aking explanation, okay? So, ayan. So, when it comes to isabong, Duterte only continue this one because wala na talagang pera ang ating bayan. Okay? So, wag niyong masamain ang sinabi ng presidente na ipinagpatuloy ang isabong dahil may maganda rin itong nagawa sa atin. Yung ang pera nito, ginamit ito sa kung saan pwede nating itapak ng mga loss ng ating bayan. Okay? So, ayun. Yun ang ating topic ngayon, guys. At abangan ang next video natin. Maganda itong progress ngayon sa mga sinasabi ng mga politiko na sa tuloy-tuloy na maybe tomorrow Duterte will endorse formally PBM. So hanggang dito na lang. Continue to support BBM, Inday Sara at sa ating Pangulong Presidente Duterte. At subscribe to my channel Donmar TV and hit the notification bell for more para ma-notify ka for more videos. And like and share this video para makalat ito sa friends and families nyo at sa mga sa BBM supporters. Okay? So, see you in my next video. God bless to all of you.